Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amer from Japan, Kabayan, Aris. This reading is for you. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ7, letter T at letter T. Always sa maraming arigato. Sabi mo sana. Arigato gozaimasu. Ronald Balbuena, WZ, number 7, letter T at letter T. Sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat na sa nakataba ng puso ng mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo, ang dami naman ito. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Dito ko na nga lang ito ilagay. Okay. Kayo pa rin makapagpapabago ng buhay nyo ha. Gawin nyo lang itong guide. Okay, there's a growth, no? There's a growth situation sa buhay mo. Meron tayong Aries, Leo, Capricorn, Libra. You're thinking for the future. Someone want to commit. Ako nakikita dito. May nakikita akong there's a promises. Ako nakikita. Or may mga tao na nakakommit sa'yo na pinagchichismisan ka, pinag-uusapan ka, dinadaldal ka, maaring kasama mo sa trabaho, ganyan. O kaya may mga commitment situation sa buhay na related to a work, maaring ganun sa iba, no? Or related to mga goals, fashion, mga ganyan. And also, ang nakikita ko dito, makaka-receive ka raw ng gift. Maybe you will receive something gift, may joy, happiness, maring ikaw ang bibigyan ng gift, ganyan. May mga tao na may pambobola, ganyan. May pambobola o ikaw ang mambobola, no? Ang nakikita ko dito, may mga small problem. Sa iba dito, siguro may mga pagkabalisa, siguro sa mga marireceive mong kwento, mga ganyan. O kaya in any situation, may mga pagkabalisa or may there's an anxiety situation. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko, may promises, there's a commitment, or magkakaroon ng dealing, or magkakaroon sa iba is contract no? Dealing or contract, or partnership ito. So, nakikita ko dito. Siguro may mga pag-uusap. Lalo na kung meron kayong third party. Example ko lang yun. Siyempre, o kaya meron kang, kumbaga, meron ka ng karelasyon, tapos kung may ay naku, alam mo ba si Aris, naku, yan babaero yan, lalakero yan. May example ko lang yun Alam mo yun, naku po, may binobola na naman na ganito. May mga ganun situation. O any situation, no, na nakikita ko dito. Baka iba dito, may pag-uusapan kayo about to deal, o kaya may pag-uusapan kayo about of partnership, mga ganyan. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Meron, iba dito is, there's a movement, or may mga changes of a journey. Maari may babaguhin ka into your life, no? O something, there's a destiny situation na pwede siyang magbago sa buhay mo. Or maybe you're thinking about doon. O maaari din naman iba sa inyo is may travel kayo. Diba? Maaari may mga lalakarin kayo, o you want to travel, or you think for a travel, sa ganyan. O kaya you are committed sa isang tao na malayo sa'yo, maaring LDR kayo, o kaya is magkakaroon ng may distansya sa inyo, ganyan, halimbawa. Sa iba naman dito, may pag-uusap, hindi ko alam kung bibili ka ng sasakyan, vehicles, basta may gulong, motor man yan, sasakyan mo, papagawa ka o magbibili ka, parang ganun. May mga travel din ako nakikita sa iba sa inyo. Yun. Tingnan natin na yung energy.
may mga kasiyahan magaganap sa iyo, ha? Anong energy niya, no? Anong energy? Aries. Medyo ang nakita ko sa'yo energy, ano, you try to make it balance yung buhay mo kahit mahirap. Ay, ano ba tong iPad natin? Wala nga. Nag-ano siya, na-close siya. Ano po to, universe? Okay, ibig sabihin, meron kang mga bagay na gusto mong i-pursue or gusto mong aksyonan sa nakikita ko dito. Pero, kumbaga, you have an idea. Pero magulo eh. Hindi ko nakikita na mapupursue mo siya. Yun ang nakikita ko dito. Or kaya naman, ang energy mo din is yung mga i-imaginein ka na isang situation. Maaring yung mga iisipin ka na mahal mo sa buhay. Maaring dati mong karelasyon o kung sino man siya, mga kapatid mo, ganyan. O kaya, may mga imagine ka raw dito. Also, ang iba sa inyo, energy nyo, parang nandun yung sitwasyon na magkakaroon ng pagtatampo o pag-aaway o samaan ng loob o hindi pagkakaintindihan. Maaring sa lovers mo or sa kapatid mo, sa mahal mo sa buhay. Siyempre ito. Ganyan. Kaya nakita ko energy mo, medyo painful siya. Ano yun? May painful situation. Parang there's a deep wound or there's a battle situation. Ako na nakikita sa'yo. Maaaring may mga bagay na hindi mo maiintindihan. No? Sa nakikita ko dito. May mga iisipin ka. Parang may nakita ko ditong union. No? There's a union situation or you're thinking for a union. Ang nakikita ko dito. Pero hindi ko nakikita yung action mo. Siguro naisip mo lang. Siguro, or vice versa, siguro, ito kayang tao na to, magkakaroon pa kaya kami ng connection, yung mga ganun. Itong tao kaya ito yung ganyan. O kaya may mga isipin ka na, na may option in life. Lalo na when it comes to a lovers, di ba? Yung mga ganun. Kumbaga nakikita ko kasi dito parang there's a struggle situation. Ako nakikita dito, iba dito magkakaroon ng mga disagreement, kakaroon ng mga tension, ganyan, sa taong malapit sa'yo. May tao ako nakikita dito na maaari ikaw o magtatampo o nagtatampo ka. Tapos, nandito rin yung magiging iba is moody. Yan, maaring magiging moody rin kayo iba dito. O kaya, may tao dito na hindi naman siguro kayo lahat yun. Hindi siya makatotohanan, magpapanggap. O may tao na manglilinglang. O kaya, halimbawa ikaw, lilinglangan mo yung sarili mo. 'Di ba? Nililinglang mo yung sarili mo in a way na you want to commit sa isang sitwasyon, tao man yan o to your goal, to your passion, pero hindi mo magawa, 'di ba? Na ini-imagine mo lang 'yun. What if, yung mga ganun. May sadness situation ako nakita. Nashing ako. Teka lang, sorry. Sorry. Kanina ko pa yung pinipigilan. Lumabas din. Hindi ko kayang pigilan pala. Ano parating kay Aries? May tao na magiging very defensive sa'yo. O kaya may mga pag-uusapan kayo when it comes to territorial, ganyan. Maaring may mga disagreement. Ang nakita ko rin. Maaring may mga magkakapatid or mahal sa buhay na hindi ka nakakaintindihan, no? Maaring lovers mo o basta mahal mo sa buhay. Parating sa'yo.
Universe, anong ibig mo sabihin dito? Tingnan natin na. Ang parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, magkakaroon ka ng isolation into your life. Siguro may mga iisipin ka. May mga iisipin ka na mga bagay-bagay, maaring sitwasyon in the past, ganyan. Maaring may mga bagay na ililive behind mo na sa iba sa inyo. Sabi ko na nga, hindi ako nagkamali. Ang parating sa'yo, sa nakita ko rin dito is magkakaroon ka ng isang decision making sa buhay mo. O may mga isipin ka na decision making into your life. Ayan. Parang nga doon ka sa sitwasyon na Bakit ang nakikita ko sa yung tao, either 2 or 3. Yun ang nakikita ko. Hindi naman siguro kayo lahat to, no? Pero may tao ko nakikita, either 2 or 3. Hindi ko alam kung karelasyon mo. Or ano siya, is someone want to connect sa'yo, maaring ganun. Sa nakikita ko dito. Oo nga, no? Diyos ko po. O, diba? Ang pogi mo at saka ang ganda mo. Kakaroon ka daw ng choices in life. Naku po. Take it slow, ha? Take it slow, no? Slowly but surely, ha? Kung magkakaroon ka ng choices in life. Yun ang nakikita ko sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito, parating sa'yo, iba dito siguro maybe may mga lakad kayo, yan, you have a travel, halimbawa, o kaya andito yung sitwasyon mag-isolate ka, o kaya merong taong makikipag-usap sa'yo dito, na itong tao nito is maaring mas malaki sa'yo. Ibig sabihin, mas mataas sa'yo. Maaring boss mo, maaring tatay mo, maaring there's a position, situation. No? Ako nakikita dito. Maaring may kakausap sa'yo. Andito nga si 25. About to sa siguro about related to a work, o kaya there's a partnership situation, about related din ang money. Kumbaga, siyempre kung may work, may money yun, di ba? Yun ang nakikita ko dito. May makipag-usap daw sa'yo. At magkakaroon ka ng decision. Maaari may mga i-offer siya sa'yo, no? O kaya you offering. Ang nakikita ko dito. Kung ano to, siguro may mga siya. Yun nga, parang siguro opportunity sa iba. Sa iba, opportunity to eh. May mga didesisyonan kang this time. Iba sa inyo, makakaramdam daw kayo ng pagod. Ganyan. And this time, ang nakikita ko rin sa'yo, parating sa'yo, siguro mas more ka magiging wiser and stronger this time sa nakikita ko dito. Kumbaga, dun yung pagiging para mas magiging strong ka for being alone. Ganyan. Kumbaga, may time na magiging alone ka. No, dito sa story. And nandun yung pagiging matatag mo this time. Kumbaga, parang kaya mo nang tumayo sa iyong sarili mga paa. Ganyan. Maaring nga maililive behind ka. Ganyan. Maaring may mga babaguhin ka. Ganyan. Maybe you're releasing something baggage into your life and you are focusing na ngayon sa sarili mo. Maaring magkakaroon na sa'yo ng clarity kung ano yung mga pupukusan mo this time. Maaring magkakaroon ng mga offering of a project, mga ganyan sa iba sa inyo. Ano ang dapat iwasan ni Aries? Marami opportunity parating sa'yo. Basta slowly but surely. Para hindi ka mag-miss. Anak, parang basa yung balikat ni mami niya. Feeling ko basa yung balikat ko. Kasi dito yung anak ko sa balikat ko. Sandali anak, papunas muna at hindi mapakali si mami pag ganoon. Galit pa. Binasa mo si mami. Ay, yung mic ko, kala ko na Okay, anong dapat iwasan ni Aries Universe? Ano pong ibig niyong sabihin?
Okay, iwasan mo daw talaga na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Yung sinasabi dito. Iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo na hindi ka maging creative into yourself. Ganyan. Sa nakita ko ito, iwasan mo din na ma-misalignment ka sa mga bagay na gusto mong gawin into your life. Kumbaga, gusto mong umpisahan to, gusto mong gawin to, ganyan. Kailangan sa'yo is, kumbaga, magiging very creative ka, di ba? Kasi kahit saan ka naman talaga ilagay, Aries, kaya mo eh. You have an ability to do everything into your life. Wow, English. Kaya na mag-adjust sa English ni ate, ha? Ganun. Iwasan mo na, alam ko naman na malakas yung loob mo. Yun lang, sinasabi ko lang dito na, iwasan mo rin na, yun nga, misalignment ka, magkaroon ka ng, makipag-compete ka, alam ko na hindi ka naman nakikipag-compete, no, into your life, or umiwas ka sa mga tao na makipagkompetensya sa'yo. Iwasan mo yung mga tao na, syempre iwasan mo rin yung magtaas ng ego into your life. Alam ko naman hindi ka mataas ang ego. Pero, kung yun na lang din natitira sa'yo, minusan mo na ng konti. No, huwag lang yung mataas na mataas. Ganyan. Yung bagahan dun pa rin yung everything na blessing happen into your life. Ano pa rin? Magpakumbaba pa rin, ha? And then, syempre, iwasan mo yung hindi mag-isip sa, kasi puro money to. Iwasan mo yung hindi magting sa money mo rin, no? Pero kasi there's a new beginning happening to your life. Kumaga, may mga manifestation na magaganap sa buhay mo. Siyempre, yung mga iba dyan is you need to take it action. Diba? Wag lang manifest ang manifest. Pero iba sa inyo is there's a manifestation na magaganap sa buhay mo. Magkakaroon ka ng iwasan mo rin yung yung mga taong want to conflict o yung gagawa ng away o gagawa ng gulo o gagawa ng hindi pagkakaintindihan. Umiwas ka na lang doon. No? Tsaka yung mapanghinaan ka ng loob. So, mga bagay-bagay. Love. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat. Karelasyon, kapatid, anak, magulang, kaibigan. Kamusta ang love ni Aries? Diba? Nagdadalday anak ko. When it comes to love, maybe you are related sa same element mo, no? Paring Leo, Aries, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius. Ayan. Same energy mo. Baka nakakonect ka doon. Lalo na Leo. Leo to eh. When it comes to a love. When it comes to a love. Ibig sabihin, iba dito nagkahiwalay na. Oo nga, no? Iba dito talagang separation. No? Sa nakita ko dito. Maybe you're connected to Taurus, Leo, Aquarius, Virgo. Also, ano to? Yun nga. Taurus, Virgo, Capricorn. And yan, Aries, Leo, Sagittarius. Iba dito, nagkahiwalay na kayo nito. And then, hindi talaga hindi kayo naging okay. Kasi, hindi ko lang alam why, pero hindi siya naging stable. Siguro, nagkaroon ng naging unfaithful maari yung lalaki. Joke. Basta lalaki pala kayo. No? Basta vice versa. Yung isa sa inyo. Sabi niyo, ate, ako yung lalaki. Yan, naging unfaithful siguro yung isa sa inyo. Siyempre, kasi minsan vice versa tayo. Naging unfaithful yung isa sa inyo. Maaring you feel na ginamit ka lang niya. O kaya, handa yung sitwasyon na kumonek lang siya sa'yo because of the needs, mga ganyan, no? Kaya nagkaroon ng separation. Kumbaga, nagkanya-kanya na kayo ng inyong journey into life. Is more on separation. Kung kayo is in a relationship nitong tao na to, sa nakikita ko sa'yo, hoping mabait ka naman,
or vice versa tayo, hoping na hindi kanya niloloko, hindi kanya ginagamit. Oo, nagkakaroon ng chaos sa inyo kung kayo in a relationship, nagkakaroon ng chaos sa inyo, andito yung sitwasyon na gusto kong gawin yung gusto ko, huwag mo kong pakialaman, or vice versa. Kumbaga, there's a boundary, no? Ako nakita in this relationship. Oo, andun yung mga sorrow, or andun yung mga disappointment, halimbawa sa iba, andun yung heartache o hindi pagkakaintindihan, no, in this relationship. Kaya, hindi ko nakikita yung stability nitong relationship na to. May mga unfinished business ako na nakikita dito na maaring hindi pa natatapos dito sa connection na to, no? Ganun din sa mga nagkahiwalay, maaring may mga unfinished business pa, maaring may mga isa sa inyo is hindi pa nakaka-move on, no? Or isa sa inyo is may mga hindi na-resolbahan na issue in the past. Kung kayo is single, you need to focus muna daw sa sarili mo. You need to focus muna sa stability mo. You need to focus muna to accomplish yung mga desire and manifestation mo. Yun ang sinasabi. Pero nasa yun, kung may new person, ako nakikita dito, kung there is a new person, kasi, oo nga, meron. Nako po. Devil. Sorry. Sana, hindi lahat, kasi, ano naman to, general reading tayo, pero kung there is a new person dito, mag-ingat ka na lang. Tulad pa rin ng sinabi ko dito na meron din tayo Gemini, Aquarius, Gemini, Libra. Kung may new person dito, maaring ikaw or siya vice versa, na gagamitin ka lang niya. Tanda mo lumabas si Devil. Maaring hindi yung sitwasyon na hindi kanya kayang panindigan. Yun. Ang nakikita ko dito. Andun yung pagsisinungaling, andun yung hindi ko nakikita na nakikita kanya as a person na ikaw yung pang forever niya. Hindi. Hindi niya nakikita sa'yo yun. Or vice versa tayo. Maaring kayo din is, ano ba to? LDR o kaya nasa malayo siya, nasa ibang bansa siya, nasa ibang lugar siya, sa ibang barrio siya, mga ganun sa nakita ko. Pero hindi ko nakikita na na kayo until the end. Dito sa baraha. Dito sa baraha. Kasi, either ito is my family, or meron siyang nakakonect na ibang tao sa nakita ko dito, or itong tao na to is naku, magkakaroon ng rejection. Naku, magkakahiwalay kayo. Sana hindi mo to energy talaga. Diba? Yun nakikita ko, hindi siya stable. Nakakommit ka sa isang tao na sakim, makasarili. It's more on medyo toxic yung energy ng tao. Or vice versa. Sorry yun yung nakita ko eh. Hindi is ko nakita stable yung relationship. Pera ni Aries. There's a toxic relationship situation. Ang money mo. Either siya ang toxic or ikaw ang toxic. When it comes sa money mo, nagdidesisyonan ka. Nagkakaroon naman ng pagbabago sa money mo, sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng pagbabago. No? Sa money mo, nagkakaroon ng destination. Ibig sabihin is, hindi ganun kahirap at hindi rin ganun kasagana. Pero magiging masaya ka sa money mo. Ibig sabihin, magkakaroon ng development, magkakaroon ng renewal, or magkakaroon ng paglago sa money mo, no? This time, kasi andito na rin si Ten of Cups.
Or maybe you illusioning something na sana matapos na yung ganito ko, sana matapos na yung utang ko, sana matapos na yung ganito. May mga ganong sitwasyon sa iba. No? Sana maging maganda na yung destination ko sa iba. Yun ang nakikita ko dito. No, parang naghahanap ka rin ng clarity when it comes sa money. Pero you try to make it balance yung money mo kasi dito eh. Pero, umasa ka siguro by October or 10 days, 10 weeks, 10 months, something happen, change when it comes to your money. Magbabago yung money mo dito. Magiging mas more siyang magaang. Ibig sabihin. Universe, any opportunity pa kay Aries. May bigla ang mangyayari sa iyo. Any opportunity. Magkakaroon na hindi pagkakaintindihan. Maaring a new person, anak, or kasama sa trabaho, kapatid, o kaya to a workplace. O pwede rin karelasyon. Yan, may mga biglaang hindi magiging maganda na connection, no? Sa buhay mo. Maaring may mga battle, disagreement, may tao magiging very defensive, hindi magkakasundo, ganyan. Maaring maiirita siya, kung sino man ito, o kaya andito yung may magkakaroon ng mga, kung sa trabaho is, pwede rin siya kasi sa relationship. Kung sa trabaho o relationship, maaring may kakompetensya ka, may makikipag-compete sa'yo, yung mga ganong sitwasyon. Ano tayong Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Ito. Iba sa inyo, baka kapatid mo to. Kasama sa trabaho, kapatid ka, relasyon. Yan. Lalo na kung iba dito, kung may mga bago kayong kausap o bagong ka-connection dito, no? Yan. Maari may mga bagay o sitwasyon na gusto mo siyang maintindihan, gusto kanyang maintindihan. Yan. May mga aggression, struggle, or tension. Hindi naman siguro kayo lahat. Kasi general reading tayo. Maari may makakausap ka, hindi kayo magkaintindihan, di ba? Maari makareceive ka ng isang text message o isang communication with someone, di ba? Na mainis ka, mga ganun. Advice po kay Aries. Or maybe you will receive something information na mairita ka, mga ganun. Advice po, ano pong ibig sabihin niya? Uy, ano po ito? May taong i-judge ka. Or ikaw ang magja-judge, ha? May tao dito na masungit, lalaki ka man o babae. Sa nakita ko dito, there's a hardship situation sa buhay mo na may mga pagtitimpi, pagtitiis ako na nakikita sa iyo. And then also may lungkot eh. Iba dito siguro may konting financial problem. Sa nakita ko dito. May tao dito na maaring hindi magiging very supportive sa iyo. Kaya medyo malulungkot ka or ikaw to ha. Hindi ka magiging supportive sa kanya, kaya malulungkot siya. Or vice versa. May tao na there's a cold-hearted person. May mga chismis or mga kwento na hindi maganda. May panlilinglang, may pandaraya, ako nakikita dito. May magmamanipulate. Maaaring mamamanipulate ka ng situation or may tao magmamanipulate sa'yo. Or ikaw ang magmamanipulate. May taong magiging bitter or may taong bitter. Maaaring ikaw or someone. May taong maaring masasaktan ka sa sasabihin niya kaya nakita ko yung sadness mo. Ganun. Maaaring may taong masakit magsalita.
makakasakit siya sa'yo, ganyan. O ikaw ang makapagsasalita ng masakit sa tao na yun. Yun ang nakita ko. Baaring mag-back yun sa'yo. Yan, mga ganun. May tao na ikaw or someone is parang pinag-iisipan ka niya ng kabiguan or hindi, or situation na hindi maganda. Mga ganun. Parang it's too emotion. It's too emotion no? May masyadong emotional na manggaganap o mangyari sa buhay mo. Siyempre, may nakita rin ako ng nagsisinungaling. Maaaring may taong may sikreto or magsisinungaling siya o may hindi siya sasabihin sa'yo. Maaaring ikaw to or someone Siyempre, ang advice, siyempre, you need to jump to your fashion. Sinasabi dito, you need to be very creative and taking to the higher path. Try to make it balance lahat ng aspeto ng buhay mo, pera man yan, relationship man yan, emotions man yan, or any situation, maging totoo ka in a good way. No? Don't think bad sa isang tao, siyempre. And you need to accept yung mga criticism, yung mga situation na mga magaganap into your life, you need to accept kasi lesson yun no? And then also, ang nakita ko dito is may mga may mga abandonment, rejection, or iba dito, magkakaroon kayo ng lack of acceptance sa mga bagay. May mga ganong sitwasyon. Pero, syempre, don't focus doon, no? Don't focus sa emotion mo. Na gano'n. Kailangan may mga bagay na kailangan mo i-accept kasi. May mga bagay na kailangan mo i-cut. May mga bagay na kailangan mo pag-isipan munang maigi. You need to see the fact before ka magdesisyon or before kang magsalita. Pag-isipan mo muna, tama ba itong sasabihin ko? Hindi ba siya masasaktan? Diba? Pag-isipan mo muna maigi. Yun ang sinasabi sa'yo. No? Arigato namasay, God bless.